Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? So please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may bago po tayong video na in-upload ay ma-notify po kaagad kayo. And for today's video is another concern video. Sabi niya, "Hi ma'am, magandang gabi po. Sana po ma-mention niyo po ako. Pwede po bang makahingi ng sign kapag ayaw na sayo ng isang tao? Feeling mo na awa na lang kaya siya nagstay. Ingat po kayo ma'am and God bless." Kumusta ka, Lalaine Meliares? Shout out sa'yo. Alam mo, the moment na nakaramdam kang ganyan or ini-start mo ng questionin yung inyong relasyon, inumpisahan mo ng tanungin yung sarili mo kung mahal ka ba talaga niya, bakit parang nagbago siya, is a signal na already na merong kailangang agapan or baguhin sa relasyon nyo. Signal na yan na nawawala na yung security sa relationship nyo. Okay, ang number one dyan kapag hindi na in love sa'yo ang isang lalaki man ito or mapababae, hindi na siya affectionate sa'yo. Normal sa atin na kapag mahal natin ang isang tao, kapag in love tayo sa isang tao, very affectionate talaga tayo sa kanila. Very caring. Gusto mo, lagi mo siyang kasama, nakikita at nakakausap. Normal yan sa atin kapag tayo ay in love. Ang pagkawala ng pagiging affectionate mo sa partner mo is a sign na nafo-fall out of love na sa'yo ang kapartner mo. Kung dati gusto niya madalas kanya kasabay kumain or paminsan-minsan inaalok ka niya ng kape, ina-update ka niya kung ano yung mga plano niya, kung ano yung ginagawa niya sa oras na yon, at ganun din siya, tinatanong ka niya kung kumain ka na ba, gradual, nagbabago ang lahat. Pakonti-konti, mapapansin mo yan. Magtutuloy-tuloy at hanggang mawala na. Hindi na siya nakakaalala sa'yo kapag anniversaries nyo, dati kahit papano isang bulaklak or nababati ka niya. Tapos sa mga lalaki naman, madalas naaalala ng mga partner niyo yung mga special occasion, pero patuloy na nangyayari na nakakalimutan niya yun. Madalas nang nangyayari. Iba-iba ang expression ng pagmamahal natin. Mapapanood niyo sa video ko na 5 love language, nandyan mag-a-appear. Panoodin niyo dun sa mga hindi pa po nakakapanood. Iba-iba din yung pagtanggap natin kung paano nila tayo minamahal. But still, ang pagiging affectionate mo dun sa partner mo is a sign mahal mo yung tao. Another thing, mas madalas na siyang nag-iisa sa mga lakad niya or dun sa loob ng pamamahay niyo. Another sign yan na mas pinipili niyang mag-spend ng time niya alone. Hindi ka kasama. Maaring gumagawa siya ng mga excuse para hindi ka niya kasama sa mga lakad niya or gusto niyang mapag-isa, gusto niya ng space, etc. Ang dami niyang mga excuses. Madalas nakikita mo, napapansin mo na hindi na siya sumasama sa mga lakad mo and may mga commitment siya sa mga kaibigan or relatives niya na hindi ka kasama. Gumagawa siya ng way para wala ka doon sa tabi niya. Mas gusto niya nag-spend ng oras sa mga kaibigan niya or dun sa mga hobbies niya nang wala ka. Another thing, hindi na siya nakikipag-usap sa'yo ng masinsinan. Maaring nagkukwentuhan na lang kayo, hi, hello, or mabababaw na kwentuhan. Nag-disappear na yung mga interesting conversation between the two of you. Dahil nga, nag-decrease na yung loving affectionate niya sa'yo. Sa mga mag-asawa naman, madalas pinag-uusapan nyo na lang yung mga anak nyo, kung ano yung news, yung mga logistic topic na lang. Another thing, mapapansin mo distant na siya sa'yo. Ang mga lalaki, kilala talaga sila na hindi sila masalita pagdating sa kanilang mga emotions. At mapapansin mo yan sa kanilang mga actions. Hindi man sila madalas magsabi sa'yo ng mabulaklak na mga salita, pero sa action, bumabawi ang mga yan kapag mahal ka nila, kapag in love sila. Mapababae man yan or mapalalaki. Tapos mapapansin mo yan, very makwento sila kung ano yung nangyayari sa kanila. Sinishare talaga nila sa inyo yan. Pero once na ang lalaki, nawala na yan. Nagkaroon na siya ng distansya sa'yo. Hindi na siya madalas nakikipag-usap sa'yo. Hindi na siya nag-share ng mga plans niya sa'yo na dati naman ginagawa niya. Pero ngayon ay hindi na. Sign na yan na hindi na in love sa'yo yung partner mo. Lalo na kung bumibilang na ito ng maraming buwan, inabot na ng taon, yung relasyon nyo, ganito na lang ng ganito yung nangyayari. That means, your wife, your husband, your girlfriend, or your boyfriend ay hindi na in love sa'yo. Another thing, he or she doesn't care for your relationship. Kahit na anong sabihin mo sa kanya, parang wala na siyang pakialam.
Parang ang naririnig niya na lang palagi, kundi ang sarili niya. Kapag ang partner mo ay concerned para ma-maintain ang maganda niyong relation, sinisigurado niyan na connected kayo sa isa't isa. And secure ka din sa relationship niyo. Of course, para magkaroon ka ng healthy and fulfilling relationship, kailangan nag-i-invest ka. Invest ng oras, invest ng emotions. He makes sure na palagi siyang naglalaan ng oras sa'yo. Palagi kanyang pinakikinggan kapag may issue yung relationship nyo, pinag-uusapan nyo kaagad. Makikita mo yan, especially sa mga lalaki. Kasi ang mga lalaki, pag nakita nila na nagtatantrums yung asawa nila or girlfriend nila, isa sa kahinaan nila yan eh. Gusto nila matapos agad at kausapin kaagad nila yung mga partner nila. Pero kapag wala nang interest sa'yo yung partner mo, kahit na naglulumpasay ka, nagtatantrums ka dyan, hindi ka na niya pinapakinggan. Kasi nga, wala na siyang care sa relationship nyo. Ito ay senyales na hindi na siya nag-i-invest ng oras at emotion niya sa'yo. Dahil fall out of love na siya sa'yo. Wala siyang pakialam kung ano yung feelings mo regarding doon sa relationship nyo. At hindi niya na gustong pag-usapan kung meron kayong issue. Hahayaan niya na lang, go with the flow na lang. So, anong gagawin mo kapag nandito ka sa ganitong sitwasyon? Of course, number 1, i-address mo kung ano yung problema, kung ano yung nagbago. Para alam mo kung ano yung gagawin mo. Kasi hanggat hindi mo alam kung ano yung pagbabago sa kanya or doon sa relationship nyo, hindi mo rin alam kung paano mo ito aayusin. Number 2, kapag ready ka na, kausapin mo yung partner mo kung ano ba talaga yung nangyayari at sa nagmula yung pagbabago niya. Importanteng ready ka at ready din siya once na sinubukan mong kausapin siya. Nasa magandang mood siya at nasa magandang mood ka rin para hindi mauwi sa away. And last, pag-usapan nyo kung ano yung mga susunod nyong gawin para maibalik yung dating romantic relationship na meron kayo. Kung kinakailangan na kumonsult kayo sa mga relationship therapists, do it. Malaking tulong ito. Lalo na kung pareho yung gusto or nasa same page kayo na maayos yung relationship nyo. At bigyan pa ng isang chance para maibalik kung ano yung meron kayo noon. So guys, yun lamang ang video natin for today. I hope nakatulong po ang pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please consider to subscribe po. Libre po iyan. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.